Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu at baguhin ang mukha ng aming mundo. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 53 hanggang 58. At isang bahagi sa ebanghelyong ito ay nagsasabi na nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan. At sa ebanghelyong ito, si Jesucristo mula sa Capernaum, ang lugar ng kanyang misyon, ay nagbalik sa kanyang bayan ng Nazaret, sa kanyang mga kababayan kung saan siya lumaki. At ang mga taong ito ay naniniwalang si Jesucristo ay kilala na nila. Alam na nila ang lahat tungkol sa kanya. At ito ang naging dahilan kung bakit walang nagawang himala si Jesucristo sa bayang yon at hindi niya naipakita ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat ang ugaling ito ng tao na naniniwalang alam niya na ang lahat, kilala niya na ang lahat, ay isang ugali na hindi na nagbibigay ng puwang sa Panginoon upang kumilos sa kanyang buhay. At ito ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Isang liwanag na nagbibigay sa ating buhay. Minsan, nahihirapan na tayong pumasok sa bawat araw. Ang ating mga ginagawa ay wala ng kahulugan. Ayaw na nating gumising sa bagong umaga dahil para sa atin o sa marami ay parehas lang naman. Kung ano yung nangyari noon, ayun din ang mangyayari bukas. At itong ugaling ito, itong ganitong kaisipan ay kaisipang mapanganib. Katulad ng mga tao sa Nazaret, walang nagawa si Jesucristo para sa kanila, sapagkat hindi na nila nabigyan ng puwang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan ng Diyos sa araw na ito na bigyan puwang ang Diyos at aminin at sabihin sa ating mga sarili na hindi natin alam ang lahat, upang ang Diyos ay may kapangyarihan at tayo ay sorpresahin, bigyan ng mga bagong bagay. Minsan kasi nagiging pangkaraniwan ang lahat, nagiging pamilyar ang lahat. At dahil pamilyar na tayo sa mga pangyayari sa ating buhay, sa mga tao sa ating paligid, para bang wala nang bagong ginagawa ang Panginoon. Ngunit ang katotohanan sa bawat araw, sa tuwing tayo ay gumigising, ay katulad ng isang blankong papel. At sa papel na yun ay may nais isulat ang Panginoon. May nais siyang sabihin sa atin. Totoo, nauulit yung mga pangyayari bawat araw. Iisa lang ang ating trabaho at ayun yung ginagawa natin na araw-araw. Tayo ay naghahanda ng pagkain sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Tayo ay gumagawa ng mga gawaing bahay na paulit-ulit natin ginagawa sa maraming mga panahon. Ngunit hindi ibig sabihin ito na ang mga paulit-ulit na bagay na ating ginagawa o yung mga pangyayaring paulit-ulit at dumadating ay wala ng kahulugan, sapagkat sa loob ng mga pangyayaring yun ay may bagong ginagawa ang Diyos. May bagong sinasabi ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesucristo, hindi makakapasok sa aking kaharian ang isang tao hanggat hindi siya nagkakaroon ng puso ng isang bata. Ang puso ay nakaugnay sa mata at sa paningin ng tao. Kung ang tao ay merong puso ng isang bata, ang kanyang paningin ay katulad din ng isang bata. At ano ba ang bata? Ang bata ay punong-puno ng sorpresa. Sa maliliit na bagay siya ay natutuwa at nagiging maligaya. Para sa kanya, ang bawat kanyang nakikita ay isang bagong karanasan. At ito ang hinihintay sa atin ng Panginoon, na humingi sa kanya ng isang puso tulad ng sa bata, upang makita natin sa maliliit na detalye at pangyayari sa bawat araw ay nandun ang Panginoon. At doon sa mga pangyayaring maliliit na iyon, doon lalabas
o doon maipapakita ng Panginoon yung dakila niyang kapangyarihan. Kaya nga, tayo inaanyayahan na huwag maniwala na alam na natin ang lahat. Sapagkat tayo inaanyayahan ng Diyos na maging katulad ng isang bata. Natututo pa lang, nag-aaral pa lang, palaging nakikinig, palaging naghahanap. At ang hinahanap natin at ang nais nating mapakinggan sa kanyang mga bagong sasabihin ay ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.